Kumpirmadong break na ang actress na si Bea Alonzo sa longtime boyfriend nitong si Dominic Roque. Sa Fast Talk with Boy Abunda ng GMA7 ngayong Martes ng hapon, February 6, 2024, kinumpirma ng host na si Boy Abunda ang balitang hiwalay na sina Bea at Dominic. Ibig sabihin, hindi na matutuloy ang kasal ng engaged couple. Nagdesisyon ang dalawang tapusin ang kanilang relasyon halos 7 buwan pagkatapos mag-propose si Dominic kay Bea. Naganap ang engagement ng dalawa sa Las Casas, Filipinas de Azucar sa Quezon City noong July 18, 2023. Ayon kay Boy, base sa kanyang sources, nag-usap muli kamakailan lamang sina Bea at Dominic, ngulit wala raw umanong katiyakan kung magkakaayos pa sila. Saad niya, as a matter of fact, from good sources, kagabi or nung isang gabi lamang ay nag-usap ulit si Bea at saka si Dominic. They're trying to understand each other but they're going through rough patch. Magkakabalikan ba ito o magtatagumpay ba sa panunuyo si Dominic? We don't know. Wala hong makakasagot ng katanungang ito. But of course, my prayers is that may God grant them what is best for them. Ang sigurado lamang daw ay isinauli na ni Bea ang engagement ring kay Dominic. Ani Boy, I am confirming, yes, that hiwalay na sila ngayon. Ano ang status? Wala. I think kung tama ang aking source, Bea ay isinauli na ang kanilang engagement ring. But are they hoping? Ako, ang hula ko is yes. Kasi you don't say, tomorrow I'm going to stop loving. Hindi sinabi ni Boy kung ano ang dahilan ng breakup ng dalawa. Pinabulaan na naman ng sources ni Boy ang issue tungkol sa prenup agreement. Sa katunayan nga raw ay mismong si Dominic ang nag-offer sa ina ni Bea na okay ang prenup. Hindi raw ito kailanman naging issue sa dalawa. Yung prenup ho, medyo na-shock ho ako. Dahil ang pagkakaalam ko, many months ago, napag-usapan po ito sa aking pagkakaalam. And I'd like to confirm this with my friends, my sources. Because when this was being talked about, yung prenup, ang nag-volunteer sa nanay ni Bea na okay ang prenup ay si Dominic. So I don't think it is or it was an issue unless nabago po ang kwento. It was not an issue, to be fair to Dom. Wala rin daw katotohanang may magaganap na kasalan sa April sa Tagaytay. Pagpapatuloy ni Boy, did they call off the wedding? Yes. Marami ho kasing lumalabas na April ang wedding. Sa Tagaytay ang wedding. Kinansel ang wedding. There was no April. There was no Tagaytay. There was no wedding in Tagaytay that was canceled. Bea and I would often talk about the wedding towards the end of the year, the last quarter of the year. But as of now, wala. Walang wedding po na magaganap ngayong darating na April. Because in the first place, there was no wedding in April and it was not going to be in Tagaytay. As originally talked about, nag-ocular po ang dalawa sa Europa and may mga lumalabas din na kwento na they went to Japan. Tama rin po yon, and I think they were trying to talk things out. Ipinagtanggol naman ni Boy sina Bea at Dominic sa mga lumalabas na usap-usapan. Saad niya, ito ang ayaw ko dito sa kwentong ito. Pinalalabas na ang may problema si Bea Alonzo. Kasi naghiwalay sila ni Gerard Anderson, naghiwalay sila ni Sanjo Marudo. Ay, hindi nagtatagal ang kanyang mga relasyon. To me, napaka-judgmental po nun. The narrative is not about Bea ang problema, kaya sila naghiwalay. Sa pagkakaalam ko, ito diretsahan. Si Bea gustong masave ang relasyon na ito. Si Bea wants this to work. Punta naman tayo kay Dominic. Masakit ding pakinggan. Walang pera, hindi mayaman, hindi sikat, hindi karapat-dapat kay Bea. Cruel. You have the right to comment. You have the right to share your opinion. Pero sana'y, let's exercise prudence, caution, and most important of all, kindness. Kung magkakasunduman ang dalawa ay siguradong walang magaganap na kasal ngayong 2024. Balita na talagang
nakalungkot, sumindak sa akin habang ako'y nasa Hong Kong, ay ang balita po na naghiwalay na si Bea at saka si Dominic Roque. I'm talking about Bea Alonzo and Dominic Roque. Bea is a good friend. I have known Dom when he was still a very young boy playing badminton. So ako'y nalungkot ho talaga dahil madalas pag nagkikita kami ni Bea ay nagkakakwentuhan ho kami tungkol sa buhay, tungkol sa kanila, their marriage plans, etc. So I was shocked na tama si OG Diaz po, si kaibigang OG nung kanyang balita na hiwalay na. As we talk today, yes, hiwalay po si Dominic at saka si Bea. Sinusuyo ba si Bea? Are they still trying to talk? Siguro. Maaari. Dahil sino ba naman ang ayaw maayos ang ganitong klase ng problema? As a matter of fact, from good sources, ay kagabi o nung isang gabi lamang ay nag-usap muli si Bea at saka si Dominic. They're trying to understand each other, but they're going through a rough patch. Magkakabalikan ba ito? Magtatagumbay ba sa panunuyo si Dominic or sila ni Bea? We don't know. Wala ho makakasagot ng katanungan na yun. But of course, my prayer is that may God grant them what is best for them. Ito lamang ang nalilito ako. Diyan muna tayo sa hiwalay. So I am confirming, yes, that hiwalay sila ngayon. At last night or 2 nights ago, nag-usap yung dalawa. Ano ang status? Wala. I think, kung tama ang aking source, Bea ay isinuli na ang kanilang engagement ring. But are they hoping? Ako, ang hula ko is yes. Kasi hindi naman, you don't say, tomorrow I'm going to stop loving. Yung prenup po ay medyo na-shock ko ako because ang pagkakaalam ko po, many months ago, napag-usapan ho ito sa aking pagkakaalam. And I'd like to confirm this with my friends, my sources. Because when this was being talked about, yung prenup po, ang nag-volunteer sa nanay ni Bea na okay ang prenup ay si Dominic. So I don't think it is and it was an issue unless nabago po yung kwento. So inuulit ko, it was not a problem because it was not an issue. To be fair to Dominic, it was not an issue for Dom. So, did they call off the wedding? Yes. Pero marami na ho kasi ang lumalabas na April ang wedding, Tagaytay ang wedding, kinancel ang wedding. There was no April. There was no Tagaytay. There was no wedding in Tagaytay that was canceled. Bea and I would often talk about the wedding towards the end of the year, the last quarter of the year. Pero as of now, walang wedding po na magaganap ngayong darating na Abril. Because in the first place, inuulit ko, there was no wedding in April and it was not going to be in Tagaytay. As originally talked about, nag-ocular po ang dalawa. Tama ho yun, sa Europa. And may mga lumalabas sa kwento rin that they went to Japan. Tama rin po yun. And I think they were trying to talk things out. Bea, ito ang ayaw ko, Naitay Kapuso. Dito sa kwentong ito, pinapalabas na ang may problema si Bea Alonzo. Kasi naghiwalay sila ni Gerald Anderson, naghiwalay sila ni Zanjo Marudo, ay hindi nagtatagal ang kanyang mga relasyon. To me, napaka-judgmental po nun. Yes, you and I have the right to comment. Yes, we have the freedom of speech. Pero ako ay appeal for kindness. What do we really know about this relationship? Do we know the nuances? Alam ba talaga natin ang detalye? Yung, wag naman, the narrative is not about Bea, ang problema, kaya sila naghiwalay. Sa pagkakaalam ko, ito diretsahan. Si Bea gusto ma-save ang relasyon na ito. Si Bea wants this to work. Punta naman tayo doon kay Dominic. Masakit din pakinggan. Walang pera, hindi mayaman, hindi sikat, hindi karapat-dapat kay Bea. Cruel. You have the right to comment, you have the right to share your opinion, pero sana'y, alam niyo po yun, let's exercise prudence, caution, and most important of all, kindness. Huli na lamang, kung halimbawa maayos ang dalawang ito, ako, from my sources, sigurado ako, pag nagkaayos si Bea sa si Dominic, no wedding is going to happen this year. So, antabayanan niyo po ang developing story na ito. Bea grew up in front of all of us. I mean, kilala natin yung girl na ito.
I have known Dom for a long time. So, antabayanan niyo po ang mga balita. Kung meron po kaming makakalap from our sources or from Bea or from Dominic, ay ibabahagi ho namin sa inyo. But let's continue to pray for what is best for them. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.